Hindi na sumagot si Pido kaya naman natuwa ako dahil nagkaroon ako ng katahimikan. Isa-isa kong nilagay sa mga malalaking bag ang gamit ko na dadalhin papuntang probinsya. Ilang sandali pa ay naligo na ako para mamayang gabi aalis na lang ako. Ngunit paglabas ko ng banyo, nakita ko ang ibang mga gamit na nakaimpake na din at nakahilera sa pinto ng aming hinuupahan. Ano to? Alis ka na din, hindi ba? Hindi ba wala kang pamilya dito sa Maynila at ang mga kapatid mo naman may kanya-kanya ng pamilya? Uuwi ka din ba sa kanila? Hindi. Dadali natin lahat yan. O sayang naman kasi kung iiwan natin dito tapos walang kasiguraduhan yung pagbabalik natin. Ano? Kung magkukunot na naman yung mukha mo, parang wala kang utak na maiisip. Siyempre sasama ako sa'yo sa probinsya ninyo. Ano gagawin mo dun? Magbabakasyon? Sira ulo ka talaga. Bakit ako tatanungin mo? Hindi ako uuwi ng probinsya para magbakasyon o kaya naman magliliwaliw doon. Ibalik mo na yung mga gamit mo at hindi kita sasama. Sabihin pa ng kapitbahay namin doon, nag-uwi ba ako ng lalaki, katiri. Hindi ka nalugi sa akin, uy. Parehas naman tayong gwapo, di ba? At saka isa pa, alam mo naman na sa loob ng 6 na taon, sa'yo na talaga ako palaging sumasama. Mas pamilya na nga kita kaysa sa mga kapatid ko eh. Kaya kung aalis ka at uuwi sa inyo, sama mo na lang ako. Magbabayad ako ng renta. Mag-aambag ako sa pagkain. Maghanap din ako ng trabaho dun. Sira ulo ka talaga. Akala mo ba talaga madadala mo ako sa mga paganyan-ganyan mo? Walang masyadong trabaho sa probinsya kundi pagsasaka. Mangingitim ka lang dun. Baka hindi mo kayanin dahil hindi ka naman talaga sanay dun eh. Nag-iingay ako dito kasi kung hindi mo ako isasama, paano na ako? Sino nang magtatama sa mga maling ginagawa ko? Sino magtatanggol sa akin kapag hindi nila maintindihan yung ugali ko? Walang nakakaunawa sa akin dito, Badong. Ikaw lang. Ikaw na yung naging kuya ko eh. O siya, sige na. Huwag na lang akong dadramahan. Basta kapag hindi mo kaya, pwede kang bumalik dito sa Maynila. Nakakaintindihan ba tayo? Ay, ayos yan! Yay! Ulo. Wala na akong nagawa kundi pumayag. Alam ko ang mga pinagdaanan ni Pido. Sobrang lapit na rin namin talaga sa isa't isa kaya nalulungkot din akong iwan siya. Pagkabihis ko, pinagtulungan namin ni Pido ang mga gamit na ililigpit. Kaunti lang naman ang mga ito at saka ako dumiretso sa may-ari ng inuupahan namin para magpaalam. 7:00 ng gabi namin naisipang sumakay ng bus papuntang Batangas Pier mula sa Maynila ay aabutin ng 4 hanggang 5 oras ang biyahe. Grabe! Ang dami pala nating gamit. Mabuti kasya yan sa ilalim ng bus na sinakyan natin. Patingin mo, paano kaya kalaki yung compartment nila dyan? Sa tingin mo ba dapat pa nating alamin yung mga bagay na yan? O bakit naman hindi? Ay naku, tungit naman ito. Diyan ka na nga muna. Habang naghihintay tayong mapuno yung bus, mag-iikot-ikot na muna ako. O may makita akong magandang babae. Ay naku. Sige na, malis ka na lang. Di nakakaantok ang boses mo, nakakabuisit lang. Bahala ka, matutulog na lang ako kapag naiwanan ka ng bus. Hindi na kita hanapin. Talaga to. Ilalait mo naman yung boses ko. Ulo. Nang umalis si Pido, ay agad din naman akong nakaidlip. Yun nga lang, bigla akong nagising nang may pumapalo na sa akin. Naimulat ko ang mga mata ko, nakita ko ang mukha ni Pido na natataranta at mukhang nagmamadali. Ano ba yun? Ba't ka nagigising? Huwag ka sumigaw. May gagawin ako sa'yo. Halihan mo. Sabihin mo sa akin ang totoo ha. Para naman makapag-desisyon ako bago umalis ang bus. Ano pa kasi yun? Totoo bang may mga aswang sa mga probinsya? Oo! Naku, sige na, matutulog na ako. For customers like Jack, great experiences aren't built with your best guess. They're built with data you can trust to be accurate and available when you need it. Twilio Segment. For data you can depend on. So before AlphaSense, I had to manually download SEC filings, financial statements, broker research, and it typically used to take me days. But in AlphaSense, there's actually just a single button which allows me to look at millions of documents in one go and summarize key insights. That saves me tremendous amounts of time. It is magnitudes faster.
Habang nakapikit ako ay hindi ko napigilan matawa habang pinagmamasdan ang nakatulalang muka ni Pido. Hindi ko mawari kung takot ba siya o pananabik sa isang nilalang na hindi naman talaga nabubuhay sa mundong ibabaw natin. Hindi na ako nakatiis kaya naman umupo ako ng ayos bago nagsalita ng medyo natatawa. Talaga bang naniniwala ka sa mga nilalang na hindi mo pa naman nakikita? Di ba sinabi mo, totoo yun? Ibig sabihin nakita mo na. Saan mo naman nakuha yung ideya na yan? Kanina, habang naglalakad-lakad ako para bumili ng kutkutin sa biyahe. Narinig ko yung isang ali. Kinausap niya yung apo niya. Sabi niya, huwag daw siyang lalabas ng bahay kapag sumapit na ang gabi pagdating nila dun. Napaka-tismoso mo talaga. Ba't ka ba nakikinig sa kwento ng iba? Hindi ko naman sinasadyang marinig eh. Sabi ng matanda, marami daw aswang sa Marinduque na kumakain ng tao. Sabi mo, totoo ba yun? Madaming aswang sa probinsya na uuwian mo? Tinagot ko na nga kanina, di ba? O ano, natutulala ka dyan. Dadalawang isip ka na bang sumama sa akin? Pwede ka namang bumaba dito. Balik ka na lang dun sa boarding house natin. Sige, pero paano yung mga gamit ko? Hindi ko na napigilang matawa ng malakas nang makita ko ang maputla niyang itsura. Mangyak-ngyak siyang nakiusap na sumama sa akin pero dahil sa isang chismis, handa siyang magpaiwan na lang. Walang tigil ang pagtawa ko hanggang unti-unting gumalaw ang bus at hindi na nakababa si Pido. Hinigit ko naman siya paupo dahil matutumba na siya habang natatawa pa rin ako. Hindi na ako sasama sa'yo. Ayoko na maging pulutan ng mga aswang ninyo. Ulo ka talaga. Akala mo ba totoo yung mga ganyang bagay? Sa tingin mo mabubuhay ako ng ganito kung may aswang na kumakain ng tao sa lugar namin? Ulo talaga to. Siyempre wala. Ano sabi mo kanina meron? Ano ka ba? Siyempre sinasabayan ko lang naman kung anong trip mo. Saka binibiro lang kita. Isa pa, yung narinig mo, isang matanda at isang batang nag-uusap. Sa tingin mo ba totoo yun? Malamang hindi. Sinasabi lang ng matanda doon sa bata para hindi yun magpasaway. Gisip ka nga. Masyado kang paniwalain. Ganun talaga matatanda na nanakot ng bata. O ikaw, bata ka pa ba? Talaga? Walang aswang sa inyo? Hindi totoo yung sinasabi ng matanda na yon? Paulit-ulit. Alam mo, maupo ka na nga lang, umayos ka dyan at maghintay ng oras. Matulog ka kung gusto mo. At ako, matutulog na ako. Hindi ako nahirapang kumbinsihin si Pido. Halata naman kasing naniniwala siya sa mga sinasabi ko kahit noon pa. Habang nasa biyahe, nanatili akong tulog hanggang makarating sa Batangas Pier. Pagdating sa pier, sumakay kami ng barko papuntang Marinduque, dala ang aming mga bagahe. Pagbaba namin sa pier, sumakay kami ng tricycle papunta sa bahay ni Lola. Naging tahimik si Pido at hindi na nagkwento. Mukhang antok na antok siya at nakatulog din habang nasa biyahe. Naliwanag na nang makarating kami sa probinsya at mismong bahay namin. Ito na pala yung bahay ninyo? Oo, ito na yun. Maliit lang pero turado naman ako. Kasya naman tayo dito. Sino ba yung mga nakatira dito? Si Lola Lourdes lang. Maya-maya nandyan na yun. Sigurado ako nahihirapan lang bumaba yun dahil sa dalawang baitang ng hagdan. Mukhang balawak naman itong lupain ninyo ah. Eh bakit hindi nyo papalakihin para dito na lang kayo tumira? Hindi ko alam. Hindi naman ako dito nakatira. Hindi ko naman alam kung ano yung mga kaganapan dito. Hindi naman ako dito lumaki. Kumatok ako ng malakas sa pintuan ng maliit na tirahan ni Lola Lourdes. Hindi naman nagtagal ang paghihintay ni Pido nang bumukas ito. Tahimik lang na naghihintay si Pido. Dahan-dahang lumabas si Lola Lourdes at mukhang nakilala agad ako. Oh, iho, ikaw pala yan. At ano ang pangalan mo? Medyo malabo sa isip ko yung pangalan mo. Pero malinaw naman sa paningin ko na isa ka sa mga apo ko na lumaki sa Maynila, ano? Opo, Lola. Ako po si Badong, yung anak ni Adriano. Malawang anak mo. Ay, oo nga. Ikaw nga si Badong. O, pumasok ka na. Teka, sino ba yung kasama mo? Pido po. Magandang umaga po, Lola Lourdes. Ay, teka, po ba kita? Parang hindi naman kita maalala.
Hindi ko rin maaalala yung boses mo. Wala namang ganyang boses yung mga apo ko. At saka, masyado kang mataba. Aba, walang ganyan sa mga apo ko. Mapapayat yung mga apo ko na parang ting-ting. Opo, Lola, hindi niyo po siya po. Ibigan ko po siya mula sa Maynila. Ay, sabi ko nga. Gustong sumama, kaya pinama ko na lang po. Ay, siya pumasok na kayo at magkakape. Ay, siya pumasok na kayo at magkape na tayo. Pasensya na at natagalan kayo dito sa labas ng pinto. Nahirapan kasi akong maglakad. Malamig ba? Huwag po kayong mag-alala, Lola. Ako na pong mag-aasikaso. Maupo na lang po kayo dyan, saka hindi naman kami bisita eh. Ay, nako. Ba't nga ba kayo napauwi ng biglaan? Bakit hindi ka doon sa ama mo dumiretso? Welcome to Luxury Casino, Ontario's most trusted online casino. Now with the highest win rate guarantee. Whether you like pot collects, Vegas-style games, or tumble slots, you can choose from our exclusive collection of over 1,000 of the very best casino games on the market. Check out our live casino room for live action 24/7, or seek your next big win through our progressives, or crash games, or game shows. All our games are backed by our exclusive highest win rate guarantee. Why would you play anywhere else? Sign up with Luxury Casino now, licensed in Ontario. Good luck! Ayoko ron. Saka isa pa, mas gusto ko kayong kasama. Wala ka namang kasama dito, di ba? Dito na muna ako. Ayaw mo bang nandito yung gwapo at macho mong apo? Natawa si Lola Lourdes sa sunod-sunod na paglalambing ko sa kanya. Napag-usapan din kasi ng mga anak niya at ng magulang ko na wag ipaalam kay Lola na nag-aalala kami. Meron kasing mataas na pagtingin si Lola sa sarili niya at ayaw niyang kinakaawaan. Kaya inunawa na lang namin siya. Teka, alam ba ng magulang na nandito yan? Baka mamaya sabihin kidnapping ka. Nako, Lola. Di na ho yan bata si Pino. Matanda na ho yan. At saka wala na ho yan magulang. Mga kapatid na naman niya, may sarili-sarili na din pong pamilya. At saka sabi niya, ayaw niya na raw sa Maynila eh. Masyado raw mahirap ang buhay doon. Ngayon naman, sumama na lang sa akin dito sa probinsya. Sabi ko nga, kapag hindi niya kaya yung buhay dito pwede na siyang bumalik doon. Ay, ganun ba? Mabuti naman. O ikaw, kumusta ka na? Ano nga ulit ang pangalan mo, iho? Pido po. Wow, himala. Mas naging mag-aalang ka at saka tahimik sa harapan ng lola ko ah. Lola lang pala makakapagpatahimik sa'yo. Ikaw naman inaasar mo pa. Maligayang pagdating dito sa probinsya namin, Pido ha. Puti hindi ka natakot pumunta rito. Hindi naman po. Alam ko naman po ligtas ako pagkasama ko si Kuya Badong. Oo naman. Ligtas ka naman. Wala namang masamang tao dito eh. Hindi katulad dun sa Maynila. Ano, Badong? Matagal pa ba ang pag-iinit ng tubig mo riyan? Di na po pala ako marunong magpalingan sa apoy dito sa tungkuan. Ano ba to? Ano po ang pwede kong gawin? Hindi nagtagal lumapit si Lola kasama si Pido. Tinulungan niya ako magpaapoy sa tungko. Isang linggo din ang tinagal ni Pido bago may sipang maghanap ng trabaho. Sa loob ng isang linggo, naging maayos at masaya ang bakasyon namin. Masarap ang simoy ng hangin lalo na sa umaga. Habang nakatambay kami ni Pido sa labas, si Lola naman ay naglalakad. Tanaw namin siya roon. Tol, nakita ko na bang trabaho? Kahit na maliit yung sahod. Alam mo, nakakasawa din pala maging tambay. Hindi ako sanay. Wala pa din. Sabi nga ni Lola, puntahan ko daw yung mga kaibigan yung matandang lalaki doon sa may talipapa. Doon daw yung bagsakan ng karne at mukhang kailangan daw nilang tao. Yun, baka pwede tayong dalawa doon. Parang nadaanan ko yun ng isang araw. Alam mo ba, narinig ko sa kanila. Ito aswang daw si Lola Lourdes. Huwag ka magalit ha. Nung isang araw ko pa naman sana gustong sabihin kaso natatakot lang ako kasi baka magalit ka. Sa halip na magalit, natawa na lang ako sa kunot ng noo ni Pido. Halatang natatakot na naman siya sa narinig niya. Kaya pala ibang titig niya nitong mga nakaraan kay Lola Lourdes. Bakit ka tumatawa? Joke ba yun?
Nakakatawa ka kasi. Masyado ka talagang paniwalain eh. Paano hindi? Inikwento kaya nila kung paano unang naubos yung mga tauhan sa karnehan pagkatapos nilang pagtawanan si Lola. Ano? Pinagtatawanan nila sa karniyan si Lola? Oo daw. Pero dahil kaibigan ni Lola Lourdes yung may-ari, kaya naman pinagsabihan daw ito. Pero makalipas daw ng ilang araw, wala na lang nung bigla yung tao na yun. Baka naman may ibang dahilan. Hindi daw isang beses nangyari yun. Tsaka pinagtatawanan daw si Lola Lourdes kasi doon sa paglalakad niya, di ba? Alam mo, narinig ko na rin yan. Pero isipin mo kung aswang si Lola Lourdes, dapat aswang din ako. Di ba? Tapos matagal na kitang kinain. At saka isa pa, palagi talagang iniisip ng mga tao na aswang yan si Lola dahil matagal na siya nag-iisa. Napatangu-tangu lang si Pido dahil sa sinabi ko. Mukha namang naniniwala naman siya sa sinasabi ko at mas umaliwalas ang kanyang mukha. Alam ko malaki ang tiwala mo sa akin, pero kung masyadong nagtitiwala Ano? Teka, posible ba aswang ka talaga? Ewan, siguro. Wala akong mag-iisip dyan. Masyado kang paniwalain eh. Buko ko tinatakot. Alam mo namang matatakotin ako eh. Binibiro ka lang. Tangnin ko ka na nga dito. Sa tingin mo may kakaiba sa amin. Ulo. Badong! Pido! Napalingon kaming dalawa ni Pido at nagsisigaw si Lola Lourdes at papalapit sa amin. Kasama niya ang isang matanda at matipunong lalaki. Lumapit naman kami at sinalubong si Lola. Yan yung dalawa kong apo. Pwede yung magtrabaho sa bagsakan ng karne ninyo. Si Badong, ito si Pido. Badong, Pido, ito si Gary. Siya yung may-ari ng bagsakan ng karne riyan sa may talipapa. Magandang araw po. Ako po si Pido. Malakas po ako, siguradong gagalingan ko sa trabaho. Kilala ko naman si Lourdes. Alam kong hindi siya magre-rekomenda ng apo niyang wala siyang tiwala sa inyo. O hindi kayo mga masipag. Oo naman, masisipag talaga yung mga batang iyan. Sa Maynila yan nagtrabaho dati. Ganun ba? O sige. Pamayang alas 3 ay pumunta na kayo sa harap ng bagsakan ha at hanapin ninyo ako. Pagsimula na agad kayo. Hanggang alas 12 lang naman yung trabaho ninyo eh. Ganun po ba? Maraming salamat po. Asahan niyo po kami doon. O siya, hindi na ako magtatagal ha, Lourdes. Ingat ka sa paglalakad mo ha. Sige. Hindi, may kasama ka na. Nagpaalam si Mang Gary kay Lola at sa amin ni Pido. Nagkatingin na naman kami ni Pido at parehong naging masaya. Nagpasalamat kami kay Lola Lourdes sa pagbibigay ng trabaho sa amin. Kaya naman, pagiting ng alas 2 ng madaling araw ay gising na kami para maglakad papunta sa bagsakan ng karne. Madali naman ang naging trabaho. Nagbubuhat lang kami ng mga karneng ibinababa galing sa katayan. Kung minsan, kasama kami doon para kumuha tuwing tapos na ang katayan. Pare, nakita mo pa ba si Sheila? Sino yun? Talaga bang hindi mo kilala si Sheila? Patingin mo. Napakasungit talaga nito kay Lola Lourdes ko na talaga malambing eh. Si Sheila, yung babaeng makakalimutin, yung laging may dalang listahan. O ano meron sa kanya? Ano mo kinalaman ko sa kanya ha? Gawin mo na nga yung trabaho mo. Puro pa chismis. May makakita pa sa'yo dyan eh. Yung tanong lang kita, napakasungit mo naman. Yung ka na nga lang. Pasa naman ang punta mo niyan? Hanapin ko si Sheila. Kasi nakakaalam kung saan sunod na deliver ng mga karneng to eh. Pinapahanap din siya ni Mang Gary. Kaya ka tinatanong kita kung hindi mo ba siya talaga nakita eh. Ano ba itsura nun? Magandang babae. Maputi. Hindi ka tangkaran. Teka, ang trabaho natin hindi mo kilala? Kilala mo naman ako, hindi ako masyado nakikipag-usap kung hindi ko naman kailangan. Hindi ako kagaya mo na chismoso. Ano nga? May sinasabi pa si Pido pero ako na lang ang tumalikod. Isang malawak na espasyo ang likuran ng bagsakan ng karne. Habang ang harapan naman nito ay may malawak na lamesa kung saan nakaladlad ang iba't ibang hiwa, sukat at parte ng karning baboy. Sa gilid naman ay may malawak na gate kung saan naglalabas-masok ang kahong-kahong karne.
Kami naman ang nagbubuhat nito at nagsasalansa ng ayos hanggang kunin ng bumili o ipadala sa mga namimili ng maramihan o maliliit na talipapa. Ilang sandali pa, dumating na si Pido kasama ang isang magandang babae. Bungis-ngis ito at halatang natutuwa kay Pido. Mukhang magkakasundo sila. Oh, ikaw pala. Ito si Sheila. Hindi ba pinakilala na siya ni Manggari? Oo, natatandaan ko nga sa pangalan pero hindi ko kasi nakilala sa mukha eh. Pagpasensyaan mo rin kaibigan ko Wala yun. Kilala ko naman na siya sa 2 linggo nyo dito. Nakabisado ko na nga yung ugali niya eh. Mahilig siyang mag-isa sa trabaho tsaka hindi siya pwedeng abalahin at mukha ding napakasungit, no? Hindi naman, seryoso lang talaga siyang tao. Tapos na ba kayo sa pagdi-deliver ng karne? Oo, tapos na magpapaalam lang kami kay Manggari tapos pwede na kayong umuwi. Oh, hindi ba sabi mo sabay tayong uuwi? Akala ko, sasabay ka sa amin. Ay, ako nga pala. Nakalimutan ko. Pasensya na. Naisip ko din kasi na baka hindi komportable si Badong pag may kasabay pa kayong iba. Isa rin naman ako maglakad mag-isa kaya sige na kayo. Sobrang makakalimutin mo talaga. Uy, pre, ayaw mo ba talaga kasabay si Sheila? Hindi. Ayos lang naman sa akin. Sige na, sumabay ka na. Papaalam na kayo dun. Talaga? Pwede ako sumabay? Tumango lang ako sa kanila. Nagmadali namang naglakad si Sheila papasok sa opisina ni Manggari. Si Pido naman ay tinapik ako at halatang natutuwa siya sa pagpayag ko. Habang naglalakad kami, hindi maiwasang magchismisan ng dalawa at ako naman ay nanatiling tahimik. May hinahanap ka ba? Oo eh. Ano? Yan, nasan kaya yun? Inahanap ko kasi yung ballpen na bigay ng kuya ko eh. Eh may pangalan kasi yun. Baka kasi mamaya maiwanan sa tindahan. Sayang naman. Ang ganda-ganda mo pero sobrang makakalimutin mo talaga. Pasensya na. Ay, naku. Nahulog yata ako sa hagdan ng bata ko. Kaya ganito eh. Sinulyapan ko si Sheila at nakita ko ang ballpen na ginawa niyang pamusod sa kanyang buhok. Humarang naman si Pido sa harapan ni Sheila. Tumigil si Sheila at hinintay ang sunod na gagawin ni Pido. Nahulaan ko ang gagawin ni Pido kaya mabilis kong hinugot ang ballpen sa buhok ni Sheila at inabot sa kanya. Nakita kong nagulat si Sheila nang bumagsak ang buhok niya dahil sa ginawa ko at natulala si Pido. Nagpatuloy ako sa paglalakad at hinayaan sila. Ilang sandali lang, naramdaman ko ang hawak ni Pido sa balikat ko. Bakit hindi ko man lang nakisama? Saan? Kasama naman tayo ah. Hindi yun. Bakit hindi mo na ako hayaang maging sweet kay Sheila? Ano? Ipapashoot ka kay Sheila? Hindi ko alam. Pasensya na. Asag trip ka naman eh. Ano pinag-uusapan niyo? Ako ba? Hindi Oo, ikaw nga. Gusto ko daw nito ligawan. Pwede ba? Uy, hindi ko sinabi yun. Sheila, huwag ka maniwala sa kanya. Eh, bakit naman? Mahirap ba ako magustuhan? Hindi naman. Pero kasi, Gusto ko daw niya ligawan. sira ulo. Uy, hindi ko sinabi yun, Sheila. Hindi ba dito yung paliko sa inyo? Mag-iingat ka. Kita-kits tayo bukas. Kumakaway si Sheila habang nagpapaalam. Gusto ko pa nga sanang asarin si Pido pero niyakap na niya ako sa likod habang hawak ang bibig ko. Hindi naman ako nagpupumiglas pero pinilit kong magsalita para mang-asar. Masarap kasing asarin tong si Pido dahil sa sobrang paniwalain niya. Sira ulo ka talaga. Baka mamay maniwala siya sa akin at iwasan ako. Patay ka talaga sa akin. Aba, tumatapang ka na. Ayaw mo na ako, no? Hindi, pero nakakainis ka kasi. Ba't mo naman sinabi yun? Bakit? Totoo naman ah. Di ba gusto mo siya? Gusto ko nga siya pero yaan mo ako dumiskarte. Sinusira mo yung galaw ko eh. Tinutulungan ka lang. Hindi na sumagot si Pido dahil nakarating na kami sa bahay at nagmano na ako kay Lola. Kinamusta naman kami ni Lola Lourdes at saka nagsimulang kumain ng tanghalian. Tumambay lang akong saglit hanggang sa maghapunan. Maaga kaming natutulog dahil maaga kaming nagigising para sa trabaho. CFO at last.
It's a dream job. If you don't mind being an art seat. But with SAP, AI agents use all the right data to help you take whatever heat the universe throws your way. Nasanay naman na kaming tatlo. Sumasabay si Lola Lourdes sa pagising namin para daw sabay siya sa amin na matulog. Kinaumagahan, sabay ulit kaming pumasok ni Pido. Payapa kaming naglalakad sa malamig na simoy ng hangin sa madaling araw. Bukirin ang madadaanan namin at madadalang ang kabahayan kaya naman sobrang tahimik. Ilang sandali lang, bigla na lang napasigaw si Pido. Nang tingnan ko siya, ay may malaking baboy ang sumugod sa kanya. Malayo-layo na ang nasasadsaran niya dahil sa pagtulak ng malaking baboy. Hindi ito ordinaryong baboy dahil sa sobrang laki nito. Pre! Badong! Tulungan mo ako! Sandali! Wala akong mahanap na pwedeng magpatigil dyan! Kaya dilayin mo na lang muna yung paa! Hindi ko na kaya yung sakit eh! May puno sa likuran mo! Iwasan mo! Paano ko iwasan? Hindi ko naman kontrolado yung galaw ko dahil sa pwesa! Tumama na kasi ang likod ni Pido dahil sa baboy. Tumalbog naman ang baboy dahil sa puwersa niya. Tinulungan ko namang makatayo si Pido ngunit ako naman ang inatake ng malaking baboy. Bago pa man ako makatayo at muling atakihin ito, ay may malakas na hangin dumaan kaya napapikit ako. Pagmulat ko nakita ko ang babaeng nakatayo at nakatingin sa baboy na nakahiga na. Ayos lang ba kayo? Sheila? Anong ginagawa mo dito? Mag-isa ka lang ba? Hindi. Dinaanan ako ni Mang Gary sa bahay. Nasa akin kasi yung listahan ng mga i-deliver tapos yung mga darating na karne ngayon. Habang naglalakad kami, napansin namin na may hinahabol yung isang baboy kaya nagmadali akong tumakbo dito. Oh? Teka, nasan si Mang Gary? Oo nga. Mag-isa ka lang naman ah. Oo nga no. Ay nakalimutan ko, kausap niya yung driver ng truck ng mga baboy dyan sa may kanto. Hindi nga pala ako nagpaalam sa kanya, tumakbo na lang ako eh. Kasi nakilala ko yung boses ni Badong kaya napatakbo ko eh. Ano? Tuwing ganitong oras, mag-isa ka lang naglalakad? Hindi. Umaga na talaga ako pumapasok. Pero nadalaw kasi yung listahan kahapon kaya dinaanan ko lang. Ganun pala. Salamat ah. Grabe naman yung baboy na yun, mukhang galit na galit sa tao. Kaya nga eh. Sakit tuloy na likod ko. Agas-gasap pa yung paa ko. Ang talas kasi ng mga damo eh. Ikaw Badong, ano nangyari sa'yo? May masakit ba? May gasgas ka ba? Wala naman. Ayos lang ako. Oh, paano? Anong gagawin natin sa baboy na to? Benta natin. Kailangan ko na pambili ng gamot para sa mga sugat eh. Ako na lang yung nasaktan para kay Badong eh. Mukhang nakatakas yan sa truck eh. Mas maganda siguro ay benta talaga natin yan. Hindi natin kayang buhatin to eh. Malapit lang yung bahay nyo dito, di ba Sheila? Kaya mo bang kumuha ng tali doon? Lalagay lang natin dito sa kawayan para mabuhat naman namin. Hindi ko kaya magbuhat. Hindi ko rin kayang pumasok eh. Ikaw, uwi muna ako. Hindi pa tapos magsalita si Pido, tumakbo ng pabalik ng bahay si Sheila. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay hindi lang katawan ni Pido ang nasaktan. Nawala din ang masiyahing aura niya. Sa pakiwari ko ay 4:00 na. Hinihintay ko pa rin si Sheila habang si Pido naman ay pinagmamasdan ko na lang pabalik sa bahay. Ilang sandali pa dumating na si Sheila kasama si Mang Gary. Sabi ni Sheila, may baboy daw kayong ibibenta sa akin. Isinama ko na si Mang Gary. Tapos na pala siyang kausapin yung truck driver na nagdadala ng baboy sa katayan eh. Sige. Opo, Mang Gary. Magkano po kaya to? Napakalaki na ba dito? Mukhang hindi natin ito kayang buhatin ha. Teka, nasaan na si Pido? Masama daw po yung pakiramdam kaya hindi na makakapasok. Nandito lang siya kanina eh. Yun nga, umuwi. Hindi na daw niya kayang pumasok eh. Tatali ko na lang po ito para mabuhat ko papunta sa bagsakan. Una na po kayo, mukhang sarado pa po doon eh. Nako. Huhuli lang ako ng pagbubukas ngayon. Nakausap ko din naman yung may-ari ng truck. Papunta pa lang naman siya sa katayan. Ganun po ba? Pasensya na po kayo kung nabala kayo dahil sa akin. Hindi, walang problema. Anong klaseng baboy kaya ito? Hindi ko alam, may alaga palang ganito si Aling Lourdes.
Naku, hindi po sa amin yan. Mukhang nakatakas yata yan sa dumaan na truck at sinugod kami ni Pido. Ayun, sugatan tuloy si Pido kaya hindi makakapasok ngayon. Ah, naku, ligaw na biyaya pala to. Ay, ibig ko sabihin, ganun, biyaya, blessing. Kasi alam niyo, mahal yung karne ng baboy ngayon eh. Kung ako yung nakauli niyan, malamang kinatay ko yun, tapos binenta ko yun. Ganun na nga yung gagawin natin. Tsaka isa pa, ikaw kaya yung dahilan kung bakit hindi siya makagalaw. Ako? Oo. Ikaw yung sumaksak sa paa niya ng balisong, di ba? Teka, saan naman ang galing ang balisong mo? Bakit naman may dala ka nito? Kung sabihin, gangster ka na, Sheila. Oo nga. Ngayon ko lang napansin na may balisong ka palang tinarak sa kanya. Sa totoo lang ho. Palagi po talaga akong may dala niyan eh. Palagi kasi akong pinag-iinteresan ng mga tambay dyan. Pero hindi naman kita pinapapasok na madaling araw ah. Saka isa pa, kung ganito ang kaaga, sinusundo naman talaga kita. Sa akin mo ba balak mong gamitin yan? Ay, hindi ho. Sadyang hindi ko na lang po kasi talaga inaalis to sa malit na bag ko eh. Ano ka ba? Binibiro lang naman kita. Ano ba to? Ano? Tapos ka na ba dyan? Opo. Ay, tali ko na po dito sa kawayan na dala ni Sheila. Yun lang po, wala akong katuwang sa pagbubuhat nito sa kabilang dulo. Ako na, wala namang ibang pagpipilian eh. Mukhang buhay pa to eh. Doon na lang sa bagsakan natin na patayin to ng tuluyan. Pabayaran ko na lang kayong tatlo dahil sa paghuli nito ha. Mukhang nahulog ito sa truck na galing sa farm eh. Tumangulang ako sa sinabi ni Mang Gary. Sinimula naming buhatin ito. Nang makarating sa bagsakan ay nando na ang ibang tauhan. Sinalubong nila kami at kinuha ang dala namin. Nagsimula kaming magtrabaho. Hindi ko nakita kung paano kinata yung baboy dahil naging abala ko sa pagbubuhat ng mga karning bagong dating. Sumapit ang tanghalian, uwian na naming mga tagabuhat. Oh, ito yung bayad ko sa inyo ha. Pasensya na kung nasaktan kayo kanina. Baka pagalitan tuloy ako ni Aling Lourdes. Hindi po yan. Ako, maraming salamat po dito ha. Ako, malaking tulong po sa amin to. Ako nga dapat ang magpasalamat eh. Kung iba ang nakahuli noon, baka mas malaking nawala sa akin. Mas maganda siguro kung palagi niyong pagbabasta ng parte ng gubat na yon. Doon kasi talaga madaming nahuhulog na baboy dahil sa malaking paliko sa may kalsada. At sobrang malubak. Nagkataon lang naman po siguro yung nakita namin yun. Ay nako, sana mas marami pang pagkakataon. Sige na, at mag-ingat kayo sa pag-uwi ha. Si Sheila ba, sasabay mo? Hindi po. Mukhang abala rin po siya ngayon eh. Kanina ko pa po siya hindi nakikita. Oo, sumama siya sa paghahatid ng naiwang karne sa suki natin eh. Ganun po ba? Sige po, mauna na po ako. Nang makapagpaalam ako ay dumiretso ako sa tindahan. Naghanap muna ako ng pwedeng pampahid sa mga sugat ni Pido. Alam kong simpleng gasgas lang yun pero nakokonsensya ako. Kung naging mabilis sana ako at nakaisip agad na saksakin ang paa ng baboy ay di hindi siya napinsala. Pagkarating ko sa bahay ay abala si Pido at Lola sa pag-uusap. Napansin ko na bumalik na ang sigla niya. Ay, nandiyan ka na pala. Kumusta yung trabaho? Nalaman ko yung nangyari. Sinabi ko nga kay Pido na madalas nangyayari yun. Ang alin po? Sinabi ko kay Lola na nahulog ako sa balon kanina. Kaya naman may sugat ako at napakarumi ng suot ko pag-uwi. Nasusunod kasi mag-iingat kayo. Ay, sandali, titignan ko yung sinaing kung luto na. Umalis si Lola kaya naman hinarap ko si Pido. Ano naman sinabi kay Lola yung totoo? Ayoko magulo siya, huy. Ayoko isipin yung may ganong nilalang na umaatake sa atin. Anong nilalang? Baboy lang yun. Sabi nga ni Mang Gary, palagi talaga nangyayari yun eh. Lalo na sa tuwing dadaan sa lubak yung mga truck. Doon sa paliko, malapit doon. Talaga? Kung ordinaryong baboy lang yun, ba't umiilaw yung mata niya? Nakita ko yun, sobrang pula. Baka malikmata ka lang. Oh, tingnan mo. Ito yung binayad ni Mang Gary sa paghuli natin, oh. Hindi ko pa nga nabibigyan si Sheila eh. Kasi hindi pa kami nagkikita nung uwian. Ang laki nito. Halos sweldo na natin ng 1 linggo. Oo nga.
binawasan ko na din yan pabili ng gamot mo. O ito, pahid mo dyan sa mga sugat mo. Tsaka ito, painkiller. Salamat. Akala ko kasi hindi ko nag-aalala sa akin eh. Pwede ba yun? Ako ang nagpadala sa'yo dito sa probinsya namin. Kaya kung may mangyari man sa'yo, siyempre pananagutan ko yun. Nga pala, nakita ko yung reaction mo dun kanina. Alin dun yung kinulot ko ako? Ay Sheila, nakita ko nag-iiba yung itsura mo pag nakikita mo lumalapit siya sa akin at nag-aalala eh. Oh, nagsiselos lang ako. Pakiramdam ko kasi gusto ko ng gusto ko. O akala ko ba hindi mo siya gusto? Sinabi ko ba yun? Sinabi ko, hindi ko pala siya gustong ligawan pa. Pero gusto ko talaga siya. Mabait siya at madaling pakisamahan. Bumibenta sa kanya yung mga simpleng joke ko eh. Pero mukhang gusto ko niya eh. Sira ulo. Sa tingin mo ba kagusto-gusto yung ugali ko? Makikita mo naman na hindi ako namamansin doon sa trabaho natin eh. Halika na, kumain na tayo para makainom ka na ng gamot mo. Dami naman talagang nagkakagusto sa'yo kahit wala akong ginagawa eh. Huwag mo na masyadong isipin yan. Ang mahalaga, kikita tayo ngayong araw kahit na nasaktan ka. Oo nga eh. Kung madalas pa lang may nangulog doon, hindi mas maganda. Abangan na lang natin. Sabi nga ni Mang Gary, pero kung nasasaktan ka ng ganyan, wag na lang. Siyempre, mas magiging alerto na ako kung sakali, di ba? At least ngayon, alam na nating natural na baboy lang yung alagang yun. Siguro nga. Alam mo, halika na. Tulungan na natin si Lola sa paghahanda ng pananghalian. Magkaakbay kami ni Pido papunta sa loob ng bahay. Sa mga sumunod na araw, nakabalik ang lakas ni Pido. Tulad ng gusto niya, sinubukan naming maging mapagmasid sa dinaraanan namin papuntang Bagsakan. Ilang madaling araw din ang nakalipas at wala kami nakitang baboy na nahulog sa truck. Noong una nalungkot kami pero nung tumagal, mas naiisip ko na tama lang upang hindi na mapahamak pa si Pido. Wala na. Siguro naging mas maingat na sila, no? Siguro nga. Malaki din kasi yung nagastos ni Mang Gary. Kaya magdodoble ingat talaga sila. Palang Pids. Baka naisip nilang hindi tayo ang makahuli. Mas malaki pa yung mawawala sa kanila. Siyempre. Matatalino talaga yung mga ganyang negosyante. Ay, may iba nga tayo. O ano, musta na naman kayo ni Sheila? Mukhang dami na niyang trabaho na hindi kasi nasama. Ako na din yung umiiwas. Ayoko nang magkasiraan tayo dahil sa kanya. Sira ulo ka talaga. Uy! Pino! Yuko! Nakita ko ang papalapit na malaking ibon sa amin. Napasigaw ako para yumuko pero nahuli si Pido at tinangay siya ng malaking ibon na may mukhang tao. Sobrang pangit ng itsura nito. Labas ang ugat sa mukha niya. Kitang-kita ko to gamit ang liwanag ng buwan. Sa sobrang takot ko na masaktang muli si Pido, ay hinawakan ko ang paa niya. Pareho kaming nakalutang. Tangina! Akala ko ba hindi uso-uso dito sa lugar ninyo? Wala naman talaga eh. Sa tagal ko dito, ngayon ko lang nakita yung nilalang na yan. Isa tong uri ng nilalang na mula sa kabilang mundo. Napanood ko to sa TV nung nasa Maynila pa tayo eh. Meron ka ba diyang kwintas na silver? Suot mo ba? Anong gagawin mo sa kwintas? Ilalagay ko sa kamay niya. Bumabakat na yung kuko niya sa balikat ko eh. Nagdudugo na nga, tingnan mo oh. Kailangan ko na kwintas mo. Kung hindi mo ibibigay, bumitaw ka na lang. Umihigpit ang hawak niya kasi bumibigat. Hindi kita pwedeng bitawan dito. Ito, sandali. Kinukuha ko na. Bibitaw na sana ako dahil naisip ko na ang itsura ng balikat ni Pido pero mas nanaig sa akin ang buhay niya. Gamit ang isang kamay, kinuha ko ang kwintas sa liig ko. Mahirap itong iabot kay Pido pero pinilit niyang makayuko. Nang mahawakan niya ito, ilang sandali lang ay nagpupumiglas na ang ibon na mukhang tao at bumagsak kami sa damuhan. Nakapikit ako habang nasa ibabaw ko ito at nakatihaya naman si Pido. Ang bihirang buhay ito. Wala pang isang taon dito pero 2 beses na ako napapahamak. Pasensya ka na. Naku, ano bang meron sa'yo at suki kaya ata ng mga aswang? Hindi kasi ako kumakain ng bawang eh, kaya mabawa ang dugo ko sa kanila. Allergic din ako sa kwintas na pilak o kaya sa ginto. Kaya naman mabilis ako target ng mga ganyang nilalang eh. Paano mo nalaman yung mga ganyang bagay? Nabasa ko lang noon, nag-aaral pa ako. Yung iba naman napapanood ko. Hindi ko naman nakalain na gumagana pala.
Naisip ko na palagi mong suot yung silver na binigay mo sa ex mo kaya ginamit ko. Ibinigay mo ba to sa manananggal? Hindi no. Takot lang talaga sila sa pilak na bagay. Ako tong taga-probinsya pero hindi ko alam yung mga ganyang klaseng bagay. Ito ang unang beses kong makaharap ng ganong klaseng nilalang. Mabuti pala hindi ka takot. Sa totoo lang, tukot na ako. Hindi mo napansin na napaihina nga ako dun sa short? Ano ka? Ano? Akala ko dugo mo'y tumutulo. Ihi mo pala yun. Palang panghi dito eh. Akala ko natural lang dahil sa gubat na to. Tabi nga dyan, buwis kadiri. Naku, kahit kailan talaga oh. Sobrang tukot ko na kasi. Nakakalain na maiihi talaga ako. Sorry na. Naku, buwisit. Naligo na ako sa ihi mo. Kadiri. Sakong balikat ko. Tapos ihi lang yung problema mo. Matik na ako mag-ialmusal lang nila lang na yun eh. Alam mo, ang mahalaga, buhay pa tayo. Naku, kadiri. Teka na nga, umuwi na tayo. Hindi mo man lang ba hanapin yung kwintas mo? Wag na. Di na mahalaga yun. Diring-diri ako dahil sobrang panghi naming dalawa. Inalalayan ko pang makatayo si Pido at inalalayan ko siyang makauwi. Buti na nga lang at natutulog na si Lola nang dumating kami. Kaya naman mabilis kong hinanap yung mga bawang at tinadtad ito at tinapal sa sugat sa balikat ni Pido. Halos magsisigaw siya sa sakit pero kailangan niyang tiisin yun kung ayaw niyang mag-alala si Lola. Pagkatapos ay nagsimula na akong maligo nang makapasok kami sa bagsakan. Hindi naman nagpaiwan si Pido dahil wala naman siyang maisip na dahil lang kay Lola Lourdes kung bakit siya nakabenda. Hindi ko alam ha. Pero parang may kakaiba sa mga karne na nilalagay namin sa sasakyan ni Mang Gary. Iba na kasi yung amoy pero hindi naman bulok. Sobrang lansa. Natural, malansa naman talaga yung karne. Hindi. Iba talaga yung lansa niya. Parang karne ng tao. Natatakot ako ba doon? Masyado ka lang nag-iisip ng mga nangyayari sa atin ng mga nakaraang gabi. Siguro, magpahinga ka na lang muna siguro sa bahay. Hindi pwede. Ayoko mag-isa kang papasok. At saka isa pa. Nag-aalala ako para kay Sheila. Mag-isa siyang umuwi at saka pumapasok sa umaga. Pero hindi naman kayo nag-uusap ni Sheila, di ba? Kaya yun. Masyado siyang abala. Hindi naman siya umiiwas. Marami lang talaga sigurong utos si Mang Gary sa kanya. O bahala. Laki na din yung pinagbago mo. Hindi ka na masyadong chismoso at saka madaldal sa mga walang kwentang bagay. Talaga? Hindi ko na napansin yun ha. Kahit ako, nag-aalala rin at natatakot. Nag-iisip ako ng paraan kung paano ko maiiwasan ang mga misteryosong nangyayari sa buhay naming magkaibigan. Kung kami talaga ang puntirya nung taong yon na mukhang ibon at nasabing manananggal nga ito, ay malabong hindi niya targetin ng lolo ko. Pero kilala ko si Lola. Hindi siya maniniwala sa aswang lalo na at minsan din siyang napagbintangan. Isa pa, ayaw niya talagang umalis sa bahay kung saan sila nagsimula ni Lolo. Oh, alam po na ninyo. Uwian na. Ilakad pa ba kayo? May inutos sa amin ni si Mang Gary. May dadalhin lang kami dyan. Lapit lang naman. Mga 5 minutong lakaran. O sige. O basta huwag mong iwan si Sheila. Sabay natin siya pag-uwi. Ganun ba? O sige, ganito na lang. Hintayin mo na lang kami dito. Maraming salamat sa inyo Badong. Iranin ko muna si Pido, kailang. Sige. Tumango lang ako sa kanila at nagsimulang mag-asikaso ng sarili habang naghihintay. Nilinisan ko ang aking mga kamay na amoy malansang karne. Hanggang sa napansin ko ang isang kahon na parang sobrang nilalangaw sa gilid. Nilapitan ko ito para tingnan at masiguro kung anong laman. Inisip ko na baka nabubulok na ito dahil nakalimutan. Pero naalala ko na lahat ng nakasalansan doon ay mga bago at ipapasok na lang sa chiller. Habang papalapit ako para tingnan, dahan-dahan kong inangat ang pakete nang dumating si Mang Gary. Oh, anong ginagawa mo dito? Tinitingnan ko lang po. Masyado kasing malansa eh. Sobrang daming langaw. Baka kasi nabubulok na. Ganun pa. Kaya mo na yan. Ako na bahala dyan. Uwi na ninyo, di ba? Bakit hindi ka pa umuwi? Hindi pa po ako uuwi. Hinihintay ko lang po kasi si Pido at saka si Sheila. Sabay na raw po kami. Ganun ba?
Baka mamaya pa si Sheila may pinapagawa pa ako sa kanya. Sige po, tutulungan na lang po namin siya para mabilis matapos. Gusto kasi ni Pido sabay kaming uuwi para mahatid namin siya ng ligtas. Anong ibig mo sabihin ligtas? May banta ba sa buhay ni Sheila? Wala naman po. Tiro lang po yun. Ako, Manggari. Huwag niyo na pong seryosohin. Gusto lang talaga ni Pido si Sheila. Siguro magsisimula na siya manligaw. Ikaw talagang bata ka. Masyado ko kasing palabiro eh. Huwag mong sabihin na gusto mo din si Sheila. Ha? Hindi po ah. Masyado pong bata at maganda si Sheila para sa akin. Saka isa pa, wala po sa isip ko yung mga ganyang klaseng bagay. Sa ngayon, sasamahan ko muna si Lola kasi yun po talaga yung mas kailangan niya. Ganun pa. Sabagay, tama naman yan eh. Yung lola mo din kasi, ang tagal lang mag-isa. Bakit kaya hindi pa siya sumama sa mga anak niya? Hindi ko nga rin po alam eh. Basta biliin po sa akin ni Mama, samahan ko lang dito si Lola. Kaya hindi rin ako pumunta ng Maynila eh. Mahirap din po kasi makipagsapalaran doon. Kaya salamat po sa trabaho na binibigay niyo sa amin talaga dito. Ako walang anuman. Salamat din sa kasipagan ninyo. O siya, maiwan na kita ha. Marami pa akong aayusin. At saka, daling ko na rin ito sa loob ng opisina para hindi na masyadong langawin. Sige po, Manggari. Gusto nyo, lagay ko na sa chiller eh. Baka po langawin dun sa loob ng opisina. Huwag na. Ako na. At saka, para ito sa bahay eh. Nauna na kasi yung pinadeliver ko. Kaya ito na lang yung naiwan. Siguro ako naman ang magbubuhat mamaya sa sasakyan pagdating. Tumango na lang ako sa sinabi ni Manggari kahit ang totoo ay nag-aalala ko sa kalidad ng karne. Dahil alam naman natin pag masyadong na-expose ang karne sa mga langaw, pwede itong makontaminate. Ilang sandali pa akong naghihintay hanggang dumating sina Pido at Sheila. Sabay silang dumating at agad namang pumasok si Sheila sa opisina. Hinintay pa namin siya ng halos 1 oras bago siya natapos sa pinapagawa ni Manggari. Hinatid namin siya sa bahay niya at umuwi kami ng matiwasay. Masaya kaming naglalakad pa uwi. Sa araw-araw na pagkahatid namin kay Sheila, sa totoo lang, napapalapit na nga talaga ang loob ko sa kanya. Ay Bado, kumusta ka? Hi Sheila. Ayos lang naman. Nasaan pala si Pido? Hindi mo siya kasama? Hindi ko alam kung anong inutos sa kanya ni Manggari. Ikaw, wala ka bang gagawin? Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan naman? Sa ano? Mga bagay-bagay. May gusto lang akong itanong sa'yo eh. Tulad ng ano? Ready for a Michelob Ultra? Tulad ng anong mga tipo mo sa babae? Ano nagugustuhan mo sa babae? Ano paborito mong pagkain? Ano nagpapasaya sa'yo? Mga ganun. Tipo ko sa babae? Wala. Kasi hindi ko masyadong iniisip eh. Tapos kung ano lang yung magpapasaya sa akin, siguro si Pido. Parang kapatid ko na rin kasi yung turing ko sa kanya eh. Alam mo naman kung paano siya mag-joke, di ba? Sobrang nakakatawa. Napapasaya niya ako dun. Bilang lalaki, kung hindi lalaki si Pido, magugustuhan mo ba siya? Ano? Ano yung sinasabi mo? Baka inisip mo bakla ako at magugustuhan ko si Pido ah. Uy, hindi ganun yun ah. Hindi. Ang ibig ko sabihin, nai-imagine mo ba kung babae si Pido at ganun pa rin yung ugali niya, magugustuhan mo ba siya? Siguro oo. Hindi ko alam eh. Ako, magugustuhan mo ba ako? Para akong nabingi sa sinabi niya. Pakiramdam ko ay may isang bagay na bumagsak sa tenga ko at nagdulot ng matinding pagkabigla. Napansin ko ang malalim na pagbuntong hininga ni Sheila. Ano ba naman yung tanong mo, Sheila? Lahat naman siguro magugustuhan ka. Maganda ka, masipag, madali kang pakisamahan, at saka oo, medyo makulit ka. Pero masasabi kong matalino ka rin. Minsan. Pero kung hindi ganito yung ugali ko, magugustuhan mo pa rin ba ako? Kung hindi ako maganda? Alam mo, Sheila, huwag kang masyadong mag-overthink. Huwag mo masyadong isipin yung mga ganyang bagay. Pero gusto kita eh. Ano? Sabi ko gusto kita.
Sheila, anong ibig mong sabihin? Hindi bilang kaibigan, hindi bilang katrabaho. Higit pa dun. Hindi mo ba napapansin? Simula nung dumating ka dito, nagpapapansin na nga ako sa'yo eh. Sheila, makinig ka ha. Mabuti kang babae, kagalang-galang at karespeto. Pero hindi ko kayang lumagpas sa pagiging magkaibigan natin eh. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na dapat malaman yung bagay na yun. Mas maganda siguro kung kalimutan mo na lang yung nararamdaman mo para sa akin. Eh bakit nga? Hindi mo ba ako kayang magustuhan? Hindi naman sa ganun. Magugustuhan kita pero ayokong makasakit ng damdamin ng kaibigan ko. Ibig sabihin, gusto mo rin talaga ako? Nako, hirap mo naman kausap oh. Bahala ka nga dyan, basta ayoko nang pag-usapan to sa susunod. Kung ayaw mo, iwasan na lang kita. Sa puntong yun, naisip ko si Pido. Hindi naman talaga mahirap pakisamahan si Sheila, pero ayokong masira ang pagkakaibigan na meron kami ni Pido. Tumalikod ako sa kanya at pumasok sa loob para asikasuhin yung mga natitirang trabaho. Uwian na kasi noon kaya hinintay ko na lang si Pido para makauwi kami. At habang nasa daan, tahimik ang atmosfera naming tatlo. Hindi nagsasalita si Pido at ganun din si Sheila. Nang maihatid namin si Sheila, pasimple kong siniko si Pido. Anong problema mo? Gusto mo pala si Sheila? Ha? Ano ba yan? Alam kong gusto mo siya. Narinig ko yung lahat. Kung wala ako, sigurado ako nagugustuhan mo na yun. Ibig sabihin, mawawala ako, makakayo na. Ano ba sinasabi mo, Pido? Gusto mo si Sheila, di ba? Diligawan mo siya, ipaglaban mo. Paano ko liligawan ng isang taong di naman ako gusto? Kaya ka nga manliligaw, di ba? Para maipakita yung malinis mong intensyon at magustuhan ka. Hindi ka naman manliligaw kung alam mo wala ka ng pag-asa eh. Ay, naku basta. Ayoko na pag-usapan yung ganyang bagay. Sa ngayon, hayaan mo muna ako makapag-isip-isip. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Pero tulad ng gusto niya, hahayaan ko na lang muna. Habang tumatagal, mas lalong lumalamig ang pakikitungo ni Pido sa akin. Hindi ko alam kung kailangan ko bang humingi ng tawad sa kanya. Sa uli, hinayaan ko na lang siya. Ikaw lang ba maghahatid sa akin, Badong? Ako na nga lang. Wala kasi si Pido eh. Hindi ko rin alam kung may inuutos pa sa kanya si Manggari o may iba pa siyang ginagawa. Ganun ba? Buti na lang para makilala kita. Tapos makilala mo rin ako. Para hindi mo na ako tinatanggihan. Sheila, napag-usapan na natin yan, di ba? Diba, lumalayo na sa akin si Pido kasi iniisip niya gusto rin kita. Hindi ko naman intensyon na magkasira kayo magkaibigan eh. Oo na. Intindihan ko naman, Sheila eh. Gusto ko lang linawin sa'yo. Kaya kita inaatid kasi gusto ni Pido na masiguradong ligtas ka. Ganun ba? Salamat sa paghatid. Neutral vodka soda. Refreshingly simple. Tumango na lang ako kay Sheila. Habang naglalakad pa uwi, iniisip ko pa rin kung sumama kaya si Pido o sumunod man lang sa amin. Pero wala. Hanggang dumilim at maghapunan, hindi pa rin dumating si Pido. Naisip ko na lang na baka dun siya nakitulog sa isa sa mga kasamahan namin sa trabaho. Maaga akong pumasok para alamin kung nasan si Pido. Ngunit mag-uuwian na. Wala pa rin kahit anong senyales sa kanya. Oh, Barong, ikaw pala yan. Magandang araw po, Manggari. Nagpaalam po ba sa inyo si Pido kung nasan siya? O baka naman nakitulog sa inyo? Ha? Hindi. Akala ko nga kasama mo siya eh. Hindi rin siya nagsabi sa akin. Nakalimutan ko rin itanong kaninang umaga. Hayaan ko na lang kasi kaunti lang naman yung trabaho ngayon. Isip ko baka nagpapahinga lang. Sa totoo lang po, Manggari, hindi kasi siya umuwi kagabi. Kaya nagbabakasakali ako na nandito siya o kaya nasa mga kasamahan natin sa trabaho. Ako, wala rin nabanggit sa akin eh. Hayaan mo, tatanungin ko sa iba. Pero kung may makakita ka dyan at sa mga kasamahan mo, itanong mo na rin kung nakitulog nga ba talaga sa kanila si Pido. Sige po, Manggari. Pasensya na po ulit. Sandali lang ba, no? Ano po yun? Ito pala yung sahod mo. Pati yung kay Pido.
ibigay mo na lang sa kanya kung sakali umuwi siya dito mapaya para hindi na siya pumunta dito. Ganun po ba? Maraming salamat po. Lumabas ako sa opisina ni Mang Gary, dala ang sahod namin. Naghanda na akong hanapin ang mga kasama namin sa trabaho para tanungin kung nakita nila si Pido. Pero nakauwi na rin silang lahat. Wala ding alam si Sheila kaya hinatid ko na lang ulit siyang mag-isa. Pagka-uwi ko, si Pido agad ang unang itinatanong ni Lola Lourdes. Badong, nasaan daw si Pido? Saan daw siya tumuloy kagabi? Di ko nga po alam, Lola eh. Wala rin pong alam si Mang Gary. Nausap ko na rin yung mga kasama namin sa trabaho dahil pagkatapos ng trabaho, pagkatapos siyang umalis. Wala rin pong alam si Sheila eh. Ganun ba? Ay ako, kawawa naman ang batang yun. Kumain na kaya yun? Nag-away ba kayo? Hindi. Hindi naman kami nag-aaway nun eh. Saka kahit magkasagutan kami minsan, mahaba naman tong pasensya ni Pido eh. Posibleng lumayas siya dahil sa hindi kami magkasundo. Baka naman sa babae. Nag-away ba kayo sa babae? Napabuntong hininga na lang ako sa tanong ni Lola. Alam ko naman na may kaugnayan ang tanong niya sa nangyari sa amin ngayon. Hindi nga kami nag-aaway ni Pido, pero pakiramdam ko, nagbigay siya ng daan para sa amin ni Sheila. Agad namang naunawaan ni Lola Lourdes ang naging reaksyon ko. Nako iho, talagang nasisira ang pagkakaibigan dahil sa babae. Aba, kung walang nagbibigay daan, nasisira talaga ng tuluyan ang isang pagkakaibigan. Bakit ba kasi nagustuhan mo yung gusto niya? Ay, Lola, hindi ko po nagugustuhan yung gusto niya. Nagkataon lang po na yung gusto niya, may gusto sa akin. Hindi ko naman siya gusto eh. Naku, komplikado naman pala ang lagay ninyo. Ay hayaan mo na at magpapalamig lang siguro iyon, baka bumalik na mamaya. Alam ko po, Lola. At nakikita ko na malaki ang tiwala ni Pido sa akin. Kaya nga po siya sumama dito sa probinsya natin eh. Kahit na hindi naman kami magkamag-anak. Oo, tama ka naman dyan. Pagkatiwalaan mo lang, samahan ninyong dalawa. Halika na't kumain na tayo't mahirap mag-isip ng gutom ang sigmura. Lumipas ulit ang isang magdamag at hindi pa rin bumalik si Pido. Hindi siya umuwi. Wala ring balita sa kanya. Lalong lumalala ang pag-aalala ko. Lalo na't alam kong responsibilidad ko siya dahil ako ang dahilan kung bakit siya nasa probinsya. Kahit masama ang pakiramdam ko, pinili ko pa rin bumangon para makausap ang mga kasama namin sa trabaho. Habang naglalakad, may bigla akong narinig na mahinang boses, ngunit malinaw na tumatawag sa akin. Bodong! Bodong! Tulong! Pido? Pido, ikaw ba yan? Nasaan ka? Narinig mo ba ako? Uno, tulungan mo ko. Nang marinig ko ulit ang tinig na humihingi ng tulong, nagmadali akong tingnan ang gilid ng daan ng talahiban. Nakita ko ang isang bulto ng lalaki. Dahil madilim ang paligid, hindi ko agad nakilala kung sino ito. May pulso pa siya, pero puno ng dugo ang katawan niya. Hindi na ako nag-isip. Binuhat ko si Pido sa kabila ng bigat ng katawan niya at nagmadali akong dalhin siya sa bahay. Hindi naman kalayuan ang bahay namin ni Lola Lourdes mula sa lugar na yon. Pagdating ko, nilapag ko si Pido at tinawag si Lola Lourdes. Naku, anong nangyari? Bakit puro siya sugat? Hindi ko po alam, Lola. Nakita ko siya dyan sa gilid ng talahiban eh. Mukhang hindi sa normal na tao galing ang sugat niya. May alam ka po ba tungkol sa nilalang na ganon? Aba, oo naman. Dalian mo, maglaga ka ng luya at mainit na tubig. Magkaiba po ba yon? Alamang, yung mainit na tubig ipanlilinis ko sa sugat. Yung luya ipapainom sa kanya. Wala akong alam sa mga ritual na yan, pero kailangan natin ng dahon ng bayabas. Kumuha ka nga muna roon sa likod ng bahay at tadtarin mo. Tapos itatapal ko sa kanya.
Nataranta ako pero agad ko rin namang sinunod si Lola Lourdes. Maliwanag na nang matapos na naming asikasuhin si Pido. Hindi pa ito nagkakaroon ng malay pero maayos na ang pulso niya. Paminsan-minsan umiiyak ito at nagmamakaawa. Halatang nakaranas ng masamang pangyayari sa araw na nawala siya. Kaya naman hindi na ako pumasok sa trabaho at binantayan na lang siya. Badong, paingin naman ako ng tubig oh. O, Pido, gising ka na pala. Kumusta naman yung pakiramdam mo? Maayos ka na ba? May masakit pa ba sa'yo? Una ako ng tubig. Sakit na ang lalamunan ko eh. O, sige, sandali. Uwa lang ako. Nagmamadali akong pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Tinawag ko din si Lola Lourdes na nagpapahangin sa likod bahay para ipaalam na gising na si Pido. Kumusta ang pakiramdam mo, iho? Maayos naman po ako, Lola Lourdes. O, ito na yung tubig mo. Uminom ka muna. Badong, yung nilagang luya ang ibigay mo para maibsan yung mga suga sa katawan niya. Isa pa, para hindi siya masyadong maimpeksyon. Sige, ito po. Ito po yung nilagang luya. Inumin mo, iho. Para lang yang sa labat. Ay, teka, isang ka ba galing? Bakit ba puro kasuga? Anong nangyari sa'yo sa loob ng halos 3 araw? Habang kwento po, Lolo. O kung hindi ka pa handang magkwento, ayos lang naman. Magpahinga ka. Doon na lang ako nang papahangin ako sa likod bahay. Napakainit dito sa loob. Eh po, Lola Lourdes, maraming salamat po. Nang umalis si Lola Lourdes, umikot ako sa harapan ni Pido at tiningnan siya ng masama. Nagtaas siya ng kilay. Huminga muna ako ng malalim at hinarap siya. Pido, maming ka nga sa akin. Anong nangyari? Badong, makinig ka. Huwag ka papasok sa bagsakan ng karne. Puntahan mo si Sheila. Kunin mo siya. Bumalik na tayo sa Maynila. Ano? Ano sinasabi mo? Si Magari at si Rico mag-aswang sila. Ano? Lahat ng lalaki na lumalapit kay Sheila, pinapatay nila. Lahat ng lalaki na gusto ni Sheila, kinakain nila. Napanganga ako sa gulat sa sinabi ni Pido. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin at hindi ugali ni Pido na magsinungaling. Sa kalagayan niya malamang totoo yung sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Kaya ka sugatan kagabi? Dahil sa kanila? Dahil gusto mo si Sheila? Oo, ganun ka. Kaya kunin mo si Sheila. Gagawin nilang reyna ng mga aswang ng baboy si Sheila. Papalahian ng marami para dumami yung kanilang lahi. Sigurado akong susugod sila mamayang gabi dito sa bahay na to. Kinakailangan nilang patayin ako bago pa isawalat sa lahat ang buong pagkatao nila. Sige. Habang may liwanag pa, pupuntahan ko si Sheila. At ikaw, dito ka na lang muna. Huwag kang lalabas, lalo kayo ni Lola. Bago magdilim, makakabalik na ako. Tumango lang si Pido. Agad naman akong tumakbo para puntahan si Sheila sa bahay. Alam kong tapos na siya sa trabaho kaya inisip ko na nandun lang siya sa bahay. Pero nakailang tawag na ako pero walang lumalabas. Nagmadali akong pumunta sa bagsakan pero sarado na. Kaya naman nagmadali akong umuwi sa bahay. Sigurado akong alam na nilang nakatakas si Pido kaya babalikan nila ito para patayin. Nung dumating ako, ay isang iling at malungkot na mukha lang ang sinabi ko kay Pido. Agad niyang naunawaan ang ibig kong sabihin. Kailangan natin iligtas si Sheila. Kailangan natin siyang kunin sa kamay nila. Tama, pero paano natin gagawin? Mahina pa ako. Hindi ko pa kaya lumaban. Badong, ikaw na lang ang aasahan naming 3. Wala pa yung kabilugan ng buwan. Alatang hindi mo sila ganun kalakas. Kaya kung lalabanan mo sila, makakaya mo. Katulad ng paglaban ko para makatakas. Paano ko sila lalabanan? Anong gagawin ko? Asin, bawang, kalabansi, at mga pilak na gamit. Dali natin kung anong pwede natin gamitin para lang makuha natin si Sheila. Yung asin, hindi makakapagbigay sa kanila ng matinding sakit na mahihirapan silang labanan. Masakit naman sa ilong nila yung bawang at amoy ng kalamansi.
Kaya hindi sila mapapakali kapag lumalapit sila sa'yo. At yung pilak na gamit, nakakapagbigay ng matinding sugat na mahihirapan silang pagalingin. Aabuti ng ilang buwan lalo na kung sinaksak sa parte ng katawan nila. At kung sa puso naman, ikakamatay nila. Naiintindihan ko pero papaano? Alam mo ba kung saan sila matatagpuan? Hindi ko na matandaan. Pero isa lang ang sigurado ako. Pupuntahan nila kung nasaan ako. Magpapakita ako sa labas. Habang ikaw, babantayan ako. At doon mo sila atakihin hanggang sa malaman natin kung nasaan na nga pa talaga si Sheila. Naintindihan ko yung plano mo. Sige, ganito, hahanap ako ng mga silver na gamit dito. Mas maganda kung patalim, hindi ba? Bud Light, for a clean, crisp taste that's easy to enjoy. Tumango si Pido at sumandal sa dingding. Halatang mahina pa ang kanyang katawan pero hindi na kami pwedeng mag-aksaya ng oras.